Mas magandang gabi po. Bali magbubukas tayo ng mga pinamili natin. Dahil mag-assemble tayo ng Tamulag version pero hindi ito Tamulag version ang itapangalan ko. Majin Buu version. Hindi kasing mahal ni Damulag pero hindi naman siguro hindi naman siguro malayo ang lakas niya. Bali, ito pagbubuksan kong ito, may sarili ng remote, AC plug, tapos may battery. Tapos, ito po yung preamp na gagamitin ko. Yan. Preamp. Ito po yung kanyang baliktad. Yan. 100 watts tapos 200 watts yung subwoofer. Bali stereo type siya, may amplifier na siya, may preamp. Instead na bumili ako nung preamp at saka yung amplifier na pang mid-range, ito na lang ang binili ko. Punong-puno pa. Ang ganda. Malaki ang matitipid ko kasi may sarili na siyang supply, or kung pwede naman na gamitin itong AC, or bumili na lang ng another power supply na 24 volts kasi itong supply nito is 24 volts ang voltahe nito sa supply DC. 24 volts. Maganda siya dahil silver, tapos makapal yung pagkaka-aluminum niya. Maganda din ang style niya, design niya para sa pang-ibabaw. Ito yung mismong preamp niya. May power button, microphone dalawa, microphone volume, meron na siyang subwoofer volume. Ang napansin ko dito, meron dito subwoofer frequency. Ibig sabihin, kaya nito pababain ang subwoofer na palagumin ang tunog. Magbabago ang tunog nito pagka yung frequency ay nababago. May volume, subwoofer, tapos bass treble balance. Bass treble, tapos volume. Yan. Tapos Bluetooth na siya. Mayroon siyang button dito para sa Bluetooth. DC, may USB, pwedeng memory card, kumpletos ricados. Tapos 100 watts. Ang laman niya sa loob ay napakaganda. May malaki siyang filter. Tapos ang saksakan ng speaker niya ay maganda rin na tornilyo. Legit naman yung binili ko at ito yung talagang pinili ko. Ito ay more than 2,000 ang presyo. Itong set na to. Maganda siya, is silver. Galing. Ito magdadrive ng mid-range. At the same time ay meron siyang preamp 1,000 plus, pang mid-range lang. Hindi naman kailangang malakas yung amplifier na parang sa tingin ko sapat na itong 100 watts per channel. Tapos baka itong subwoofer out nito hindi ko na magagamit dahil meron akong biniling subwoofer amplifier. Pero standby lang to, baka ang gagamitin ko to bilang audio in para din sa amplifier ng subwoofer talaga. May discard akong gagawin dito, hindi ko alam kung mag-works yun, pero itong out ng subwoofer ay ibabagsak ko yung power niya. Padadaanin ko siya sa mylar capacitor para magiging preamp siya. Yan ang discard ko dito. Ito, hindi ko alam ito kung ano. Yan, bubuksan ko na to. Baka ito na yung amplifier. So itong pinamuli ito ay almost 8,000. Bali, may nauna akong nakabili na ako nung hindi ko lang pinakita. Nakabili na ako nung 4 na mid-range, dalawang
tweeter at saka dalawang subwoofer. Yung subwoofer mo po nito ay D12, 2000 watts. Ang mid-range nito ay 4 inches lang. Ito yung power supply. Wala. Ito ay, ang napili ko ay may binili rin akong boost converter. Bali ito ay 25 amperes. Siya. Tapos merong damage. Complete pingkot ito. Pero hindi naman siguro makaka-apekto ito sa quality ng power supply. Tingnan natin kung mayroon ding may mga complete din. Wow. I don't know kung ito'y mag-work. Pero sana. Basta ito'y may USB port. Mukhang maliit lang. Parang 25 amperes lang to eh. Wala siyang screw dito. May lock siya pero pinupus lang yung lock. Yan. Basta ito yung power supply. Hindi ko pa natetesting at kung ito'y gagana. Ito yung connection ng 220 sa dulong side. Tapos dito yung tatlong terminal ay negative, tatlong terminal ay positive. Yan. Tapos voltage in. Tapos voltage in AC. Tapos ground. Tapos negative, tapos positive. Yan. Power supply. Tinatago ko nilagyan para makwenta ko ng ayos lahat-lahat na pamili ko. Ayan, may free. Another cellphone stand. Dalawa na ang stand ko. Ayan. May cellphone stand na free sa aking pinurchase. No problem. Ito na yung amplifier. CK600. Ayan. CK, hindi talaga magbaliktad. Naka front camera kasi ako. Ayan. Kung lumutak ko lagyan natin yung magandang laman. Kung hindi magandang lagyan ito CK600, 600 watts ton subwoofer amplifier. Ang IC niya ay TP-8255. Tama naman yung description ng binili ko. Tadan! Yan. Meron na siyang input plug. Tapos ito, yung amplifier. Wow. Sana gumana to. Tama naman yung nasa hindi siya yung original. Wala siyang tatak na yung sinasabi nila na Wuxi audio. Pero ito yon CK600. Yan. Hindi ko alam kung ito yung original. Mayroon pang turulyo. Ayun. Hindi ko alam kung ito yung local. Sana malakas. Malakas daw. Ito. Ayun, isa.
Yep. Tapos ito, voltage indicator. Bali, ito lang ginagamit na para ma-display yung voltahe para sa monitoring. Last but not the least, I think ito yung boost converter. May free na naman. Cellphone stand. Ang dami ko na cellphone stand. Yeah. Sigurado ako, ito yung boost converter. Yan. Boost converter nga. Boost power supply. CK PW 1200. Yan. Alam natin kung ano talagang ito yung boost converter. Yan na. Yung manual din. Tapos parang mas magandang lalagyan ito. Kasi nakakahon talaga eh. Yung isa, hindi eh. Yung CK, simple lang yung lalagyan niya. Eh ito, mas magandang lalagyan. Baka original ito. Mas mahal din to eh. Yan. Boost converter. Yung binili ko. Tapos may pan siya sa likod. Tapos mas pino yung heatsink niya. Parang siguro ito yung local version. Kasi green yung capacitor. Sabi nung napanood ko, local version siguro to. Pero mas mahal din. Ito yung in. Tapos itong out. May fuse. Dito ko ipapasok yung 24 volts. Tapos dito lalabas siguro yung mga 37 o hanggang 47 volts ang gagawin ng supply. Tapos hindi siya pantay. Hindi pantay yung pagkakalagay nito. Parang ito nga yata yung local version. Pero okay na rin to. Kasi ang design nito ay medyo matipid ng konti. Meron na siyang voltage indicator din dito. Mamamonitor kung ilang voltahe. Hindi natin sigurado kung ito nagana. Basta ito yung mga ilalagay doon. Yan. Wala na. Ano lang. Dali na. Basket. Ito na yun. Boost converter. Yan pa lang sa susunod, ikukuha ko na lang ulit yung mga susunod kong bibili. Abangan nyo at bubuuin natin ito ng maayos. Papakita ko sa inyo paano bubuuin. Thank you.